Kumusta na po kayo mga kapatid? Na-miss niyo po ba ako? Kayo po ay na-miss ko, no? Dahil hindi tayo nagkaroon ng devotional kaninang umaga. Gawa nga po nang tayo ay bumiyahe patungo ng Artacho, Pangasinan sa season. Ano po? Pero purihin ng Panginoon, safe and sound po ang travel natin kagabi. At ngayon po ay nakabalik tayo at tayo po ay muling tatangka, nalalapit sa luklukan ng ating Panginoon at upang hindi niya tayo matanggihan, patuloy po nating ilapit ang ating mga sarili sa pamagitan ng katwiran ng ating Panginoon sa Kristo. So hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa, tayo po ay manalangin. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat ang mga anak ng pinagkaloob na pagkakataon at ngayon po ay aming muling tatangkaing lumapit sa iyong banal na harapan at nakakasiguro po kami na kami inyong tatanggapin sa kadahilan ng patuloy po naming itinataas at hinihiling na sa katwiran ng aming Panginoong Kristo, tingnan ang bawat isa upang kaming lahat ay maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Patuloy din naming hihilingin ang pamamatnubay ng banal na Espiritu upang ang maliwanag na dapat naming matunghayan at matuklasan ay amin pong matutunan, hindi lang basta matutunan at malaman, kundi higit sa lahat, maisakabuhayan. Salamat po sa pagdinig sa dalangin at hinihiling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Yesu Kristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. Ayan, muli po akong bumabati sa inyo ng isang mapagpalang pagbati, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Saan mang dako po kayo ng mundo naroon, isang magandang gabi, umaga, tanghali, hapon, o anumang oras na kayo dinarat na ng programang ito. Aking pong hangarin na kayo po ay nasa pinakamabuting kalagayan ng inyong buhay. At kung hindi man po, mahalaga patuloy nating nararanasan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Okay po, so ngayon ay hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang atin pong pinag-aaralan sa buong sanlinggo ay pinamagatan nga pong waging love, nakikipagbakaw, nakikidigmang pagmamahal. At dito ay nakikita po natin sa ating mga napag-aralan na karaang gabi na ang Diyos ay nagbigay ng mga sistema kung paano isasagawa ang pagsamba sa Kanya. Pero nakita po natin sa ating pag-aaral kagabi na hindi po sapat yung religiously to the letter ay ginagawa natin ang mga bagay na ipinagtagubili ng Diyos na gawin para sa Kanya. Kundi meron pa rin mga bagay na hindi natin dapat kinaliligtaan. Bukod sa mga tawag nating operational worship o system na ating ginagawa. Gaya ng ating napag-aralang kagabi. Wala pong masama na mag-ayuno, wala ring masama na mag-ikapo, wala ring masama na maghandog, pero hindi sapat yun kung yung ibang mga bagay na mahalaga ay atin ding pinababayaan. At sa atin pong mga natalakay, yung mga nakarang gabi, kung gusto nyo pong muling mapanood, ay back view na lang po tayo, para tayo po ay hindi na masyadong magtagal pa. Atin pong tingnan ang ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral na gagawin para sa leksyong ito. Wednesday, March 10, Fast Fight. Okay, so ang nakatalagang mga talatang babasahin ay nasa Isaiah chapter 58, 1-12. Pero nabasa na natin ang ilan niyang kagabi. Tunghayan muna natin ang mga nakatalagang talata na ipinapabasa para po sa ating pag-aaral sa gabing ito. Bueno, ang introduction ng ating lesson sa gabing ito o sa panahong ito, ang sabi po dito, 10 days after trumpet blasts have reminded God's people that the Lord is acclaimed as their King on the very day of atonement, when their humility through self-denial is to affirm their loyalty to Him as the King, and the prophet lifts up his voice like a trumpet to declare that they are rebelling against Him. Yan po yung nasa Isaiah 58 verse 1. Again, say dito, 10 days after the trumpet blast have reminded God's people that the Lord is acclaimed as their King. Alam natin yon, yung 10 days after trumpet blast, alam po natin yung may kinalaman saan? May kinalaman sa kapistahan ng tinatawag na Day of Atonement o sa mga Hudyo yung tinatawag na Yom Kippur. At ito'y nangyayari saan po? Nangyayari sa ika-7th month ng Jewish religious calendar at yung tinatawag na Karaete calendar at ang tawag po ng ika-10 buwan na yung Tisre, at yan nga po yung tinatawag na Tisre 10. At nakita po natin, nandiyan din po yan
nakalahad sa Leviticus. Ano po? 23. Sisimulan niyo po sa talatang 25. Patuloy, makikita rin po natin yung binabanggit na ano po, na Day of Atonement. At sa pagpapatuloy mga kapatid, nakita po natin na sa panahon na yan, dapat ano po, dapat talagang ang mga tao o ang mga Israelita ay magpakababa, suriin nila alin po, suriin nila ang kanilang mga sarili, baka meron silang mga nagawa o mga kasalanan na hindi pa nila ano po, pinagsisisihan, hindi lang po sila mapapahama, kundi alin po, madadamay, pati yung high priest na papasok doon sa most holy place. Kaya nga sa panahon na yan, talagang yan po ay panahon ng ano po, panahon ng ang matinding pagsaliksik sa kanilang ano po, sa kanilang mga sarili o sa ating ginagamit ko po laging madalas na pananalitang yan po spiritual diagnosis na dapat ginagawa ng mga ano po, ng mga Hudyo sa kanilang sarili, lalong-lalo na po sa pinaka-importanting ano po, kapistahan na ginagawa nila taon-taon. Yan tinatawag na Yom Kippur o Day of Atonement. At sa panahon na yan, mga kapatid, again, dapat na sila ano po, talagang nakakakitaan ng pagpapakababa, self-denial, at isa nga po sa ginagawa nilang paraan para ipakita yung kanilang self-denial ay yung pag-aayuno, mga kapatid. At sa ginagawa nilang yan ay, mga kapatid, ibig sabihin, kinikilala nilang ano, sabi dito, kinikilala nila, ina-affirm nila, alin po, patuloy nilang pinapatunayan alin ang kanilang loyalty, kanino? Sa Diyos bilang kanilang hari, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. So ayan ho, hindi lang pagsisisi, hindi lang mataimtimang pagsaliksik ang focus po sa panahon na yan, kundi ang patuloy na po pag-a-affirm o pagpapatunay o muling pagtanggap nila sa kanilang mga buhay na ang Diyos ang siyang nagahari sa kanila. Ha? Mga kapatid. Kaya nga sabi dito, doon nabasa na natin, atin pong ulitin na lang. Isaiah 58:6-12. What are acts that God considers true acts of self-denial? Ano po yung mga gawain na itinuturing ng Diyos na talagang ikaw ay ano po, merong tunay na pag-aayuno. Kasi sabi nga po, pag nag-aayuno ka, meron kang ginagawang self-denial. Halimbawa po, pagkain, pag-inom. Ano po, yan ang isa sa mga pangunahing ginagawa kapag nag-aayuno. Hindi ka kakain, hindi ka iinom, kaya nga self-denial dahil kailangan mo yun eh. Kailangan mo yun mga kapatid, di po ba? Di ka kakain, di ka iinom, ay talagang manghina ang katawan mo. Pero accepted ng Panginoon yan. Pero bukod dyan sa pag-aayuno na yan, sabi dito, what's harder to skip, few meals or to use your own time and money to feed the homeless in your town? Alin daw po ang mas mahirap? Kung ako tatanungin nyo, sa totoo lang, kung di ka kuripot, mas madaling tumulong sa mahirap kaysa magpakagutom ka. Sa totoo lang. Di ba mga kapatid? Kung di ka nuknukan ng kuripot, okay? Mas masaya, mas magaan, na mas gawin yung bagay na yun. Kung tutusin, mahirap talaga magutom, mahirap na hindi ka iinom, nakakapanlata, ano po? Mas madali kung tutusin. Di po ba? Parang ang tanong yan, alin ba mas madali sa'yo? Papatay o hindi ka papatay? Di hamak. Di hamak na mas madali yung utos na huwag kang papatay. Kasi pag papatay ka, malamang, lalo't sa umpis, kakabahan ka, matatakot ka rin, baka pagkatapos mong patayin yung papatayin mo, ikaw din ang mapatay. O alin ba mas madali? Magnanakaw ka o hindi? Di ba mas madali hindi ka magnanakaw? Salip na magnakaw ka, magsikap ka. Tapos pag meron kang extra blessing, sabi nga, tutulong ka pa. So yun po, mga practicality na itinuturo ng ating ng ating lesson ngayon. Alin na mas madali? Mag-ayuno ka? Ibibigay mo alin? Sabi dito, use your own time and money to feed homeless in your town. What is the principle to be seen behind these acts? How do these acts comprise true religion? Ano daw po ang sinasabi ng mga gawain ito? Nagpapakain ka sa gutom, nagpapainom sa uhaw, kung kinakailangan magpatuloy sa walang tinutuluyan, dumalaw sa mga nakakulong, katulad ng sinabi ng ating Panginoon Kristo, at ano pa, ang asikasuhin ang may sakit. Papaano daw ipinapakita nito ang kahulugan o yung bumubuo sa katangian ng isang tunay na relihiyon na makikita rin po natin sa James 1:26 and 27.
mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ano po? So maraming basahin na rin lang po uli natin, bagamat nabasa na natin kagabi. Isaiah chapter 58, verses 6 to 12. Ang sabi po dito, ganitong pag-aayuno ang gusto ko kung gawin ninyo, sabi ng Panginoon. Palayain ninyo ang mga di makatarungang pinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng damit. At sa mga nangangailangan, mga kamag-anak ay huwag kayong magkait. Kung magkagayoy sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi magtatagal manunumbalik ang inyong kalusugan, mahahayag sa inyong unahan ang mabuti ninyong gawa, at sa hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, di rin giniyawe ang inyong dalangin. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mahihirap, sisikat ang liwanag na nasa inyong kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Mga kapatid, ito pong mga talatang ito kung ating papansinin. Well, nakita natin ang context. Bakit nga ba sinasabi ng Panginoon? Lalong-lalo na sa verse 12, na yung gumagawa ng gumagawa ng pagpapakain sa gutom, pagpapatuloy sa walang matuluyan, pagbibigay ng damit sa hubad, na parehong-pareho, copy-paste sa sa Matthew chapter 25, 31 hanggang 46, yung parable about the sheep o tupa at ng kambing, parable of the sheep and goat, mga kapatid, di ba? Na ang mga maliligtas ay itinulad saan? Sa mga tupa na na nagpakain sa gutom, nagpainom sa uhaw, nagpatuloy sa walang materhan, at dumalaw sa mga nasa kulungan, nag-asikaso sa mga may karamdaman. At yun din alin po ang sinasabi ng ating pag-aaral ngayon. So ano pong ating nakikitang prinsipyo ngayon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo? Na ang pagtulong sa kapwa, mula noon hanggang ngayon at hanggang sa panahong darating, ay talagang isang uri ng self-denial, mga kapatid, isang uri ng pag-aayuno na mas katanggap-tanggap saan? Sa harapan ng ating Panginoon. At bago nga po natin basahin ang paliwanag pa, naalala niyo po kagabi, akin ngang nabanggit na bakit ang ating Jesucristo sa kabila na nagbibigay ng ikapo? Again Diyos ang may utos na dapat mag-ikapo sa lahat ng tinatangkilik. Pero bakit sa kabila na ang mga iskriba at mga pariseyo ay taimtim at religious na nagsasauli ng kanilang mga ikapo? Sabi nga, pati mga yerba buena, kaliit-liitang porsyento nito ay binibigyan nila ng ikapo. Pero bakit tinawag sila ng Panginoon mga ipokrito, mapagkunyari? Bakit po? Mga kapatid, kasi bagamat sila nag-iikapo, pero ang sabi ng Panginoon, pinababayaan nyo. Pinababayaan nyo alin? Ang higit na mahalaga na naroon din saan? Naroon din sa kautusan. At ano na nga yun, mga kapatid? Ano sinasabi natin kay Jesucristo? Na napapabayaan itong mga ipokrito na ito? Ang sabi po, ito ang kanilang pinababayaan. Alin yun? Mga kapatid? Na isagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan. Ano yun? Katarungan, pagkahabag. Yun. Kapatid, katarungan, pagkahabag. Kaya sinabi ng ating Jesucristo o sinabi ng Diyos dito po sa Isaiah chapter 58, bakit sinasabi niya noon na sila'y magiging katulad na tagapagtayo? Mga magiging tagapagtayo sila ng mga sirang dako. Bakit nga? Kasi nga, ng panahon nila, mga kapatid, doon mismo sa konteksto ng kanilang kapanahunan, ay grabe talagang kapabayaan, grabe talagang kamanhid ng mga taong may kakayanan. Sabihin na natin, may kaya. Mga kapatid,
na makatulong sa kanilang mga, sabihin na natin, less fortunate na mga kababayan, sa halip na tulungan, ay anong ginagawa? Lalo pa nilang nilulugmok ang kanilang mga nagdarahop at mga less fortunate na kababayan. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ako natutuwa sa inyong ginagawang pag-aayuno. Kasi kahit nag-aayuno kayo, patuloy pa rin kayo ng aapi. Kaya sabi ng Panginoon, ito yung ayuno na gusto ko. Ito yung ayuno na gusto ko. Yung kalagin ninyo, ang tanikala ng mga alipin at yung mga nakakulong ng hindi makatarungan, palayain ninyo. At simpleng-simple ang iba, pakainin ng gutom. Painumin ng nauuhaw, damta ng hubad. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya ang tanong ko kagabi, mahirap ba yon? Tumingin lang po kayo sa inyong paligid. Uulitin ko yung binanggit ko kagabi. Kung iniisip nyo na kayo mahirap, tumingin kayo sa inyong paligid. Sisiguraduhin ko, mas may naghihirap sa inyo. Anong ibig sabihin yan? Kung sa pagtingin nyo sa inyong paligid ay mas may naghihirap sa inyo, ibig sabihin, may pagkakataon tayo na makatulong sa ating kapwa. Di po ba? Siguraduhin ko, sasabihin mo, pangit naman ang damit ko. Tumingin ka sa paligid, may taong mas pangit ang damit kaysa sa iyo. Maaaring nagrereklamo ka, mga luma na ang damit ko. Tingnan mo sa paligid. Yung iba, hindi lang luma, halos, sabi sa amin sa Matnog, dugima na. Kumbaga yung talagang, para ng para ng damit ng mga palaboy. Ikaw, maraming luma, siya dugima. Anong gagawin mo ngayon? Kahit luma ang damit mo, baka pwede. Ibahagi mo. Kasi ulitin ko, kung iniisip mo, na ikaw ay mahirap, sisiguraduhin ko, mas may naghihirap kaysa sa iyo. Kaya, tandaan po natin yan. Kaya nga sabi dito sa pagpapaliwanag ng ating leksyon, anyone can be religious. Totoo naman. Pwede tayong sama-sama tuwing Sabado pupunta sa simbahan. Okay? Pwede tayong talagang sama-sama pag sabi ng worship leader na ibigay ang ikaputhandog, ibibigay na natin yung ating ikaputhandog sa sobre. Maaring hindi pa tayo nagpapalit, lagi tayong una. Pag sinabi 8:30, nandun talaga tayo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Midweek, nandun ka rin. Vesper, nandun ka rin. Sa bayanihan, nandun ka rin. Pag nanawagan na, maaari tayong maging ganun. At sabi dito, anyone can go, religious rituals, Thorough religious rituals. Even the right rituals. At the right time. Tama. Ano yung mga right ritual at the right time sa ating panahon ngayon? Pag sinabi ng ating mga elders, sige po, tayo po habas ang ating midweek. Ay tayo dyan? Alas 7:30, darating tayo. Bago pa mag 7:30, nandun tayo. Yung best fair po natin at sa best fair po pala natin, gagawin na natin yung pagsasanta sena. Darating ka, handang-handa ka. Walang problema. Pwede kang dumating sa ganyan, right rituals, right time. Mga kapatid, ang Sabat dapat ipangilin paglubog ng araw hanggang paglubog. Walang problema. Pwede mong yan. Pwede mong maisagawa yan. Parang mga Hudyo rin nun. Mga kapatid. Pero nang sabi dito, mga kapatid, with all the right formulas, but that alone is not what the Lord wants. Yung pagsasagawa ng tamang ritual, tamang formula, pagkakaroon ng tamang formula ng mga rituals na sinasagawa natin, that alone, ang sabi dito, that alone is not what the Lord wants. Hindi lang yun. Mga kapatid, hindi lang yun. Yung maaga kapag midweek, vesper, Saturday, AY, mga bayanihan, lagi kang sumasama sa crusade, hindi ka nawawala sa mga activities ng church, wala pong problema. Again, wala akong nakikitang problema dyan. Maganda yan But that alone is not enough. Or hindi yan lang ang gusto ng Panginoon. Ano pa ang sinasabi dito? Mga kapatid, makinig Look at the life of Jesus. Tingnan daw po natin ang buhay ng ating Panginoon Kristo. May tatalo pa ba sa pagsunod ng ating Panginoon Kristo sa mga kautusan, mga ritual na hinihingi ng batas? Tingnan nyo na pa. Bagay, hindi niya kontrolado nung siya'y bata. Bata pa lang, 8 days tinuli na rin siya. At ginagawa niya kung anin po ang sinasabi ng kautusan. Kasi ang sabi nga sa Galatia 4:4, pinanganak ang ating Panginoon Kristo sa ilalim ng kautusan. At siya rin ang nagsabi, hindi ako pamarito upang sirain o labagin, ang kautusan at ang mga propeta, ako'y pumarito upang
ganapin. At itinuturo niya na ito'y sundin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. So, nakita po natin mismo ang ating Paiso Kristo, nakikita sa Kanya, walang pagdududa, na talagang pumarito siya upang sundin, ganapin, alin ang sinasabi ng kautusan. But, ang sabi dito, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, look at the life of Jesus. However faithful he was to do the religious rituals of his time. Paborito pa natin, Lucas 4:16, pagdating sa pangili ng araw ng Sabat. Sabi nga, ang ating Paiso Kristo, ay napasa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang ugali ay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat. So, nandun mga kapatid, hindi nawawala sa ating Paiso Kristo yung ritual na yon, yung pagsasagawa na yon ng pangingili ng araw ng Sabat. But, ang sabi dito sa atin, mga kapatid, however faithful he was to religious rituals of his time, the gospel writers focus so much on his acts of mercy, healing, and feeding. Ayan mga kapatid, balansyado nakita natin, balansyado talaga ang buhay at ministeryo ng ating Panginoon Kristo. Hindi lang puro turo, hindi lang puro doktrina, kundi meron tinatawag na practical godliness. Kung kinakailangan magpakain ng gutom, nakita po natin, minsang nagpakain ng 5,000 out of 5 tinapay at 2 isda. Okay. Tapos sumunod, nagpakain ng 4,000, pero pera pa mga pera pa mga bata doon, mga kapatid, pera pa mga bata doon. Yun naman yung nasa Mark chapter 12. 4,000 naman ang napakain doon. May mga sumobra din uli. So kung kinakailangan magpakain ng mga gutom, nagpapakain ng gutom ang ating Panginoon Kristo. Kung kinakailangan bumuhay ng patay, alam naman po natin, bumubuhay po siya ng patay. Kung kinakailangan naman, siya po ay manggamot ng gagamot. Kung kinakailangang magpalayas ng inaalihan ng demonyo, nagpapalayas po siya ng inaalihan o masamang espiritu, inaalihan ng mga demonyo. So nakita po natin ang kanya pong ang focus ng mga Bible writers sa New Testament patungkol sa buhay ng ating Panginoon Kristo ay ang kanyang ministry na may kinalaman saan? Sa mercy, naawa, kaya nga napagkakamalan siya. Yung controversy sa chapter 5 ng John, di ba? Kasi nagpagaling siya ng isang lumpo sa araw ng Sabat. Sa chapter 12. Okay? Sabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga kausap, kayo ba pag nakita nyo ang inyong tupa na nalalaglag sa bangin, hindi nyo ba iaahon? Mga kapatid? Kasi sinisita yung kanyang mga alagad na kumitil ng uhay at kumain araw ng Sabat. Sabi, ano ba mahalaga? Buhay ng tao? O mga ritual? Mahalaga ang ritual, pero mga kapatid, titingnan po natin. Mas ipinapakita ng ating Panginoon Kristo ang kanyang kahabagan. Ba? Araw ng Sabat, nagpagaling ng lumpo. Araw ng Sabat, nagpagaling ng bulag. Kaya nagiging controversial ang mga ginagawa ng ating Panginoon Kristo. Hindi po ba? Sa may sakit, sinasabi niyang, pinatawad ng iyong anak, pinatawad ng iyong kasalanan anak. Basahin niyo po ang Mark chapter 6. Na kung saan, doon araw na naman ng Sabat, ang pagpapagaling niya. Kaya mga kapatid, napagkakamalan siyang manlalabag ng kautusan. Pero sa atin pong mga Kristiyano, hindi natin iisipin ang ating Panginoon Kristo ay manlalabag ng kautusan. Otherwise, siya po'y nagkasala. Pero alam po natin, anong sabi ng Bible? Hindi siya nagkasala. Ano ba ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. Since na ang ating Panginoon Kristo hindi nagkasala, therefore hindi niya nilabag ang kautusan. Pinapakita niya na kahit sa araw ng Sabat, kung sa mga Hudyo, masama ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat, ang ating Panginoon Kristo, ang sabi niya, it is lawful to do good on Sabbath day. Naaayon saan? Naaayon sa kautusan. Mabuting gumawa ng mabuting bagay sa panahon ng Sabat. Sa mga Hudyo. Nako, mga kapatid. Yun ang wala sa kanila. Puro sila Puro sila rituals. Pero yung kahabagan sa kapwa ay kanilang kanilang
kinaliligtaan at hindi masyadong binibigyan ng focus. Again, basahin niyo po ulit ang Matthew 23 verse 23 at basahin niyo rin ang counterpart niyan sa Luke chapter 11 verse 42. Parehas pong pangyayari yan. At sa pagpapatuloy sabi dito, mga kapatid, the Lord seeks a church. Sino na ngayon church? Tayo po yun. Kalipunan ng mga mananampalataya. Ano daw po ang hinahanap ng Panginoon? The Lord seeks a church, a people who will preach the truth to the world. Tama. Tingnan nyo ha, balanse. Nangangailangan ng Panginoon ng mga tao o kalipunan ng mga tao na na ipapahayag ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. But what will better attract people to the truth as it in Jesus? Strict adherence to dietary laws or willingness to help the hungry? Hungry. Mga kapatid, alin daw po ba ang mas madali? Nasa tingin nyo katanggap-tanggap sa tao? Yung pagbawalan mo kumain ng baboy? Pagbawalan mo kumain ng baboy o tulungan mo sila sa kanilang pangangailangan? Siguro din ko mga kapatid, pag dinoktrinahan mo agad yan, malamang, nagsasarap-sarap ng baboy eh. Pero pag sa panahon na nakikita mo may pangangailangan sila at nandun ka, tutuwang, sigurado mga kapatid, mas madali sa kanila yon. Kaya again, ang pagpipreach ng gospel ay hindi lang puro pangangaral mga kapatid, kundi by practical godliness. Mga kapatid, hindi lang puro crusade. Mga kapatid, hindi lang puro Bible study. Kaya nga ulitin natin, mga kapatid, ulitin natin. Muli, hindi natin tinatas yung ating sarili. Kaya nga tayo, pinaghahalo-halo natin ang ating ministry. Nakita, most of the time, ay tayo po ay nangangaral dito sa ere. Pero nakikita nyo naman, again, hindi natin ipinagyayabang ito. Dahil una, halos naman yung sinasagawa natin dito, pinagkakatiwala rin lang sa atin. Pero purihin ang Panginoon, kasi kung wala naman tiwala sa atin, hindi rin magpapadala yung mga taong gustong matulungan yung mga kapitbahay ko. Kaya alam niyo yun, mga kapatid, kung sino kayo. So nakita po natin, natutuwa yung mga tao, sa totoo lang, mga kapatid, na kahit di natin sila Bible studyhan, meron nga dito, nung pandemic, talagang walang nakakarating sa kanya kasi hindi siya butante. Nilalampasan yung pintuan niya. Alam niyo, sabi, doon lang ako kay Pastor Richard nakakatikim ng ayuda. Mga kapatid, kita nyo, hindi naman tayo pastor, tinawag patuloy tayong pastor. At nakakatuwa, hindi dahil sa nagmamalaki tayo, kundi naibabalik natin yung kapurihan sa Panginoon. Hamakin mo, yung marinig mo doon sa isang tao na, doon lang naman ako kay Pastor Richard nakakatikim ng ayuda. Kasi hindi nga siya butante, kaya hindi siya binibigyan. Pasensya na po, yun ay kumbaga testimonya ng isang tao. Malay natin, di ba? Malay natin, pagdating ng panahon. Hindi mo natin na Bible studyhan pero na-attract sa ginagawa nating kabutihan sa kanila. Yun ang magbigay daan para ang mga taong ito ay ma-curious at alamin din ang ating pinaniniwalaan. Mga kapatid, kaya again, ang pagpapahayag ng gospel ay hindi puro preaching. Kita natin ang ating Panginoon Kristo. Ulitin natin, mas pinokus ng mga gospel writers ang pagre-record sa buhay ng ating Panginoon Kristo doon sa kanyang sa kanyang ministeryo. Hindi lang doon sa mga religious rituals ng ating Panginoon ay ugaling mangili ng araw ng Sabat, mapanalanginin, kundi ayan nakita natin, nagpapakain, nagpapagaling, bumubuhay ng patay, nagpapatawad sa mga kasalanan, mga kapatid, pumupunta sa bahay ng mga itinuturing ng mga kasalanan, mga kapatid, nakikisalamuha sa mga maniningil ng buwis. Mga kapatid, so nakita natin, na sabi nga ay Christ method alone ang dapat nating kopyahin. Kung ano ang method kaparaanan ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagmiministeryo, ayon sana ang ating makopy-paste, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. I-copy-paste natin yung method na yun ng pagmiministeryo ng ating Panginoon Kristo. Okay, eto pa. Strict on the Sabbath or willingness to spend your time and energy helping those who are in need. Tama. Alin ang mas katanggap-tanggap sa tingin nyo sa tao? Yung doktrinahan nyo agad na alam nyo, kami nangingili ng Sabat. At ang pangili ng Sabat, dapat paglubog ng araw, hindi ka na nagtitinda. Dapat nakauwi ka na galing sa iyong trabaho. Dapat ang iyong damit ay nakaplansya na. Dapat ang sapatos mo ay naka-shine na. Yun ang iano mo. Tapos,
Ang kinakailangan, Biyernes pa lang nakaluto na. Di ba? May mga ganun pa. Ano ho? Biyernes pa lang nakaluto na. Ha? Para may pangili natin ng tama ang araw ng Panginoon. O kaya naman, ha, mga kapatid, ay mag-i-spend ka ng time o magbibigay ka ng panahon sa kanila at tingnan mo kung saang area ng buhay kanila makakatulong. Sa tingin mo, alin ang mas madaling tatanggapin ng tao? Ha, mga kapatid? Kaya nga, papayuhan ko kayo, mga kapatid. Ito, hindi naman po ako. Again, hindi, porka ako nangunguna rito, mas marunong ako sa inyo. Pero ito naman siguro, nakita natin, yun na rin naman sinasabi ng ating lesson. At yun naman din ang pinakita ng ehemplo ng ating Paiso Kristo. Bakit ba maraming taong sumusunod sa ating Paiso Kristo? Dahil ba tuwing araw ng Sabat, ugali niya pumunta sa sinagoga? Hindi! Kaya sila sunod ng sunod sa ating Paiso Kristo. Dahil nakikita nila nakikita nila na yung kanilang problema, ang katugunan, si Kristo, mga kapatid. Sa totoo lang, yun, ang dahilan. Tayo, mga kapatid, sa tingin nyo, ulitin ko, talagang inutusan tayo at mahanap ang Panginoon ng mga taong magiging representative niya sa mundong ito para i-preach alin po ang tunay na ebanghelyo. Pero tandaan po natin na ang pagpapalaganap ng ebanghelyo, uulitin ko po, hindi puro rituals, hindi puro sistema, kundi mas pangunahin na dapat nating tingnan ang pangangailangan ng ating kapwa. Ano po? Kaya, mga kapatid, I hope and pray na talagang naggagawa natin ito. Kaya alam niyo, hindi ako nape-pressure na dito sa mga kapitbahay ko, bigyan sila ng Bible study dahil nakikita naman nila. Hindi ko naman po pinagmamayabang wag naman. Tamaan naman po tayo ng kidlat kung nakikita ng Panginoon at sinasabi natin ito dahil sa pagyayabang. Hindi po, sinasabi ko lang ito para maaring kakunan natin o mapagkunan natin ng kaisipan o aral, Kasi nagtutulungan naman tayo, mga kapatid, So, ginagawa natin ito parang sabi, pag nakita ng mga tao yung ating mga mabubuting ginagawa, ay hindi tayo ang mababalikan ng kapurihan. Kaya nga nagtatanong Kaya lang, minsan nakakalungkot nga rin talaga dahil ang tinatanong, ano ba relihiyon mo, Brad? Ano ba relihiyon mo, Brad? Di ba? Relihiyon ang tinatanong Kaya pag ganun ang tanong, sinasabi ko po, ako po ay isang Seventh-day Adventist Christian. Christian, ang ibig sabihin ay tagasunod ng Panginoon. So, yung pa ring Panginoon ang ating itataas. Diba? Tagasunod ng Panginoon. Ganun ba? Diba, mga kapatid? Kaya pala. One time, nakapulot po tayo ng pitaka. And ito mga mga 1998. So, mga nasa 24 years ago na halos. Kapulot tayo ng pitaka. Papunta tayo ng Divisoria, nalaglag yung pitaka sa jeep. Sabi ng kapatid ko, Kuya, may pitaka, kunin mo. Pagkuha namin, may 3,000, tsaka may mga ID. Yun pala, to make the long story short, ang may-ari, membro ng Philippine Marine. Nandun lahat ng ID niya, tapos may baril siya, mga kapatid. Wala siya may papakita. Sana hindi ako Buti hindi po siya napansin ng mga pulis na may baril siya, pero wala siyang maipakitang mga papeles dahil nahulog nga yung pitaka niya. So, happen na kami nga kami po ang nakakuha. To make the long story short, pinanawagan niya sa radyo, malalaking radyo, DCMM, DCRH, DWIC, pinanawagan niya. At walang tumugon maghapon. Pero matapos siya magtinda, tiningnan namin yung kasi sa Alabang kami nagtitinda noon, mga kapatid. Mula dito kami sa Quezon City nakatira, sa Alabang pa kami nagtitinda. So, eto na. Tiningnan namin yung mga numbers, may makita kaming numbers. Unang-unang number na natawagan namin, Office of the Vice President pala. Yun pala ay isa siya sa mga gumagwardya sa Vice President dati. Kaya lang, sir, nalipat na niya. Nasaan na po ito? Alala ko po yung pangalan ng mama. Sergeant Samson Flores. Sergeant Samson Flores. Nalipat po sila sa batasan dito po sa Congress. Tawag naman kami. Pakitawagan niyo po ito, tawag kami. To make the long story short, pagdating ng gabi, mga kapatid, dumating, sakto, Miyerkules. Miyerkules po noon, Miyerkules. Alam na kung ano Miyerkules, nangyari po. Sinuli namin ng buo yung kanyang pitaka, yung kanyang pero sabi, sir, alam niyo,
Maraming salamat talaga. Kung iba pa nakapulot nito, baka tinapon na lang sa basura. Alam niyo ba yung mga papers ko dyan? Ilang papers ko nandyan? Pinakamababa, kalahating taong kong ipoproseso lahat yan. Wala talagang natira kahit isang identification sa akin. Kaya blanco. Kahit ako'y empleyado ng gobyerno, pero magiging blanco ang pagkatao ko dahil dito sa mga papeles na ito. Kaya sabi, sir, thank you talaga. At kayo ang nakapulot. Ang pera is 3,000. 2,100, 2,500. Binibigay sa amin yung 1,500. Kasi dalawa kami ng kapatid na ko na nakapulot si Dave. Sabi ko, hindi po. Hindi po. Hindi, sir. Kasi kung iba nakapulot nito, malamang pati pitaka ko, wala. Pati mga papeles. Pinipilit. 1,500. Sabi ko, ayoko po. Hindi ho namin tatanggapin. Hindi po namin tatanggapin. Na-curious siya. O sige, kung ayaw nyo po, inuman na lang po tayo. Kasi sa Agham Road po kami noon nakatira. Diyan sa malapit sa Napocor. Agham Road, maraming dating video okay dyan. Video okay, yung maliliit-liit na, di ba, painuman. Sabi ko, lalong hindi po kami iinom. Sabay kami lumalabas noon. Nasa likod kasi yung aming bahay. At yung nasa harap, simbahan lang natin. Kung lalo pong hindi kami umiinom. Bakit po? Bakit po kayo hindi umiinom? Sabi ko, sir, kasi po, kami po ay Seventh-day Adventist Christian. Doon sabihin kong Seventh-day Adventist Christian at tinuro ko yung ating maliit na kapilya noon, Diyan po sa Agham Road sa Quezon City. Napakamot siya ng ulo, sabi niya. Kaya naman po pala kaya pala naisoli nyo kasi obviously kayo po pala ay Seventh-day Adventist Christian. At talagang hindi na ako nagtataka bakit naisoli hindi lang yung pitaka ko, pati yung pera ko. At hindi na rin po ako nagtataka bakit pati pabuya ayaw niyong tanggapin. At lalong hindi na ako nagtataka bakit ayaw niyong samahan akong uminom dito po sa beer house. Sabi ko, anyway, thank but no thanks na lang po sa inyong Alam niyo mga kapatid, sabi niya na lang, o sige, sir, ang laking pabor na nagawa niyo sa akin. Pag may pagkakataon na ako ang pwedeng magbalik ng pabor sa inyo, wag ho kayong mahiya. Kaya hindi ko makakalimutan yung pangalan ng sarhento na yon, Samson Flores. Pero hindi naman dumating yung pagkakataon na humingi kami ng tulong sa kanya. But who can tell? Hindi ko na nga alam kung ano na nangyari pag-iwalay namin. Basta siya po ay talagang, sa tingin ko naman na talagang natuwa. At sabi niya, no wonder, hindi na ako nagtataka na kaya naisoli yung aking pitaka, naisoli yung aking mga papers, ayaw niyong tanggapin yung aking pabuya, at lalong ayaw niyo namang uminom ng alak. Ang sabi niya, kahit na siya'y umiinom, nasabi niya, sir, God bless you. Kita niya mga kapatid, God bless you. So mga kapatid, nakikita natin, nakikita po natin na talagang ang ministry, ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay hindi puro hindi puro crusade, hindi lang online na ganitong pangangaral. Mahalaga po ito. Ulitin ko, napakahalaga po nito. Pero magiging walang kwenta ito mismong sa harap ng Panginoon kung hindi natin sasamahan ng mga tinatawag na po practical godliness. Napakahalaga nun sa harap ng Panginoon. Yun ang mas ayuno na kinikilala ng Panginoon. Kaysa doon sa hindi ka kakain, hindi ka iinom, uupo ka sa abo, bubudburan mo ng abo ang iyong bumbunan o ang iyong ulo. Rituals yun, mahalaga yun, pero mas pinahalaga ng Panginoon yung kahabagan, yung pagbibigay ng katarungan, yung hindi tayo mang-aapi, yung kahit na konti tayo ay makapagpapakain sa ating kapwa na nagugutom, yung kung may nauuhaw, mabigyan man natin ng tubig, yung makita natin pudpud ang tsinelas, manapay, bigyan natin kung meron man lang tayong pwedeng ibigay. Mga kapatid, practical godliness. Practical godliness. Kaya ang sabi dito, Matthew chapter 25 verse 40. Ang sabi na ba, pasok kayo. Samantalang yung mga kambing, sabi ng Panginoon, layas kayo. Bakit pinalayas yung mga kambing? Sabi ng Panginoon, nagutom ako, hindi nyo pinakain. Nauuhaw ako, hindi nyo pinainom. Naging tagay banlupa, hindi nyo pinatuloy. Nakulong, hindi nyo dinalaw. Nagkasakit, hindi nyo yan nasikaso. Sabi nitong mga kambing na kinakatawanan ng mga taong hindi maliligtas.
Kailan ka namin nakitang nagutom, hindi pinakain, ng uhaw, hindi pinainom, etc. etc. Anong sabi ng Panginoon? Hindi nyo ginawa sa inyong kapwa. Hindi nyo ginawa sa akin. Kaya mga kapatid, yung atin palang trato sa ating kapwa ay directly, in first person, sabi ng Panginoon, sa akin nyo ginagawa o hindi nyo ginagawa. Pag nagpakain ka sa gutom, si Kristo ang iyong pinakain. Sabi mismo ng Panginoon yan. Pag hindi ka nagpakain sa isang gutom, may papakain ka naman. Hindi mo pinakain mismo ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya hala mga kapatid, nasa iyo yan. Kung ipagpapatuloy mo yung ganyang yung ganyang gawain. Kaya sabi dito, Matthew 25 verse 40 and James 1:27. What do they tell us? Ano daw po sinasabi? Sige po, pagkumparahin nga natin bagamat nasabi ko na yung idea, pero tingnan po uli natin. Matthew 25 verse 40. Okay? Ito po ang sinasabi ng 40. Ito po ang sasabihin. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. At sasabihin sa mga nasa kaliwa, yung verse 41. Sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay. Inihanda para sa dyablo sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nang ako'y nagutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamtan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit. At noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila. Tingnan nyo po. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang natuluyan, hubad, may sakit, nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo, take note, ng pagkaitan ninyo, ng pagkaitan ninyo, ng tulong, okay? Ang mga nangangailangan ay ang sabi niya, ako ang inyong pinagkaitan. Kaya ang sabi nga mga kapatid, doon kayo sa apoy na inihanda sana para sa dyablo. Kaya lang, maramot ka, kuripot ka, manhid ka. Kapatid, manhid ka. Kaya yung tuloy, yung impyerno na dapat nakalaan kay Satanas at sa kanyang mga kampon, ay doon ka rin itatapon. Ulitin po natin, verse 45. Sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Mga kapatid, again, ang ating pagtrato sa ating kapwa, tandaan po ninyo, ay direct na pagtrato natin sa ating Panginoon. Kung may inapi ka, ang Panginoon ang inapi mo. Pero kung may natulungan ka, mismo ang Panginoon ang nag-declare, ako ang tinulungan mo. Kaya nga, yan ang sinasabing, serving God or serving the Lord by serving our fellow men. Mga kapatid, kung meron palang isang pinakakatanggap-tanggap na paglilingkod na magagawa ang sino mang nag-aangkin na alagad ng Panginoon ay walang iba kundi alin, ang paglingkuran natin ang ating kapwa. Ayan. Kaya sana po napaka-practical nito. Hindi mo kinakailangan magkaroon ng doctorate degree, masteral degree sa theology para maunawaan mo to. Mga kapatid, once upon a time, nabasa ko po ang isang speech o line ng speech ni Martin Luther King Jr. Alam na po natin, tingnan nyo kung sino si Martin Luther King Jr. Isa po itong militanteng minister. At sad to say, siya po ay inassassinate. Isa sa mga speech niya, sabi niya, everybody can be great. Ang sabi niya, everybody can be great. Why? Because anybody can serve. Lahat daw ay may pagkakataon na pwedeng maging dakila. Bakit? Because anybody can serve. Sapagkat lahat ay may pagkakataon na na makapaglingkod sa kanyang kapwa. At sabi niya, you need not to have a college degree or diploma in order to serve. Yes, it is true mga kapatid. Hindi mo kinakailangan may tinapos para makatulong sa iyong kapwa. Pag may nakita ka ngayon na nagugutom,
Ha? Sasabihin mo ba kung nag-aaral ka, ay alam nyo, gugutom kayo, pero hintayin nyo po, gagraduate na ako ng nursing next year eh. Tutulungan ko kayo pag natapos na ako. Kailangan pa bang graduate ka para lang makatulong sa isang gutom? Kung meron ka namang tinapay na pwedeng ibigay, hintayin mo pang gagraduate ka. And sabi niya, ha? You need not your grammar, your subject and verb must agree always in order to serve. Tama. Hindi mo kinakailangan napakagaling na mga na tagapagsalita para lang makapaglingkod sa nangangailangan mong kapwa. Ha? Oh, pasintabi po, alam niyo po, eto ho, ang dami kong kaibigang Bisaya. Pero talagang mga kapatid natin Bisaya, ano ho, dito sa Tagalog, matagal na rito sa Manila, pero mali-mali pa rin po mali-mali pa rin ang mga salita. Ha? Kaya nung naging natuluyan ko diyan sa sa Pampanga, si Brother Joel, abay nung may pangyayari na ako'y nagulat, hindi makaalis doon dahil nagtatagaan na doon sa harap ko. Nakita niya, hindi ako makaalis ngayon. Sabi niya, Brother Richard, sinong nangyari? Sinong nangyari? Alam, kakatayo, sinong nangyari? Sinong nangyari? Mga kapatid, ano? Sa Tagalog yung grabe mga kapatid, no? Hindi sinong nangyari, iba yun. Dapat anong nangyari. Pero yung matandang yun, kahit mali-mali ang grammar, sa totoo lang, grabe. Nung kayo nakatira sa kanya, hindi ako pinag-iigib ng tubig, talagang pampatipan, paligo ko, binubomba niya, binubuhat niya hanggang doon sa poso. Pag ako'y tinanghali ng gising, talagang literal na hinihatid niya yung aking almusal sa aking higaan, literal na breakfast in bed. Pati pagtulog ko dahil malamok, ayoko sanang magkukulambo dahil feeling ko ako'y binuburol at para akong patay na ibinuburol. Pero talagang sabi niya, hindi ka makakatulog dahil malamok. Ako'y talagang, siya pa nagkakabit ng aking kulambo. Alam niyo mga kapatid, yung matandang yon, kahit na mali-mali ang Tagalog, ha? Sinong nangyari? Kahit mali-mali ang Tagalog, pero mahal na mahal ko yung matandang yun. Dahil hindi ko nakita ko sa kanya yung talagang pag-aaruga na parang isang magulang. Senior citizen na ganun ang pag-aaruga sa akin. Ngayon, sabi ko, tama ang sabi ni Martin Luther King Jr., hindi kinakailangan napakagaling mong salita para makapaglingkod ka sa iyong kapwa. Yung simpleng makapagpainom ka ng uhaw. Hindi mo kinakailangan ng college diploma. Hindi mo kinakailangan na ikaw ay champion sa mga speech contest, mga kapatid. Ang sabi ni Martin Luther King Jr., you only need a heart full of love. Yun lang ang kailangan natin. Ano lang daw pong kailangan natin para tayo makapaglingkod sa ating kapwa? A heart full of love. Anong kailangan? Hindi college diploma, hindi napakagaling na pananalita, kundi ano po, isang puso na punong-puno ng pagmamahal. A heart full of love and a soul generated by grace. Isang kaluluwa na ano po, pinapatakbo, binubuhay ng ano po, ng awa at pagmamahal sa kanyang kapwa. Yun ang kailangan sa atin ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Yan ang kailangan sa atin ng Panginoon. Kaya kung nais natin ng ating mga rituals na ginagawa ay magkaroon ng kabuluhan sa harap ng ating Panginoon. Ano po? Ay pakasiguro lang, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ng ating mga rituals na ginagawa, which is, again, walang masama na ginagawa natin ito dahil mismong ang Diyos ang nagtagubili nito. Mangili ng araw ng Sabat, magbigay ng ikapu, huwag kakain ng mga karumal-dumal, etc., etc. Napakahalaga niyan. Pero tandaan niyo po, hindi lang yan ang ine-expect sa atin ng Panginoon. Hindi lang yan ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Meron pa. Alin yun? Na ipagsama natin, o atin pong pagsamahin, tamang rituals, tamang aral, at yung practical na kabutihan na nais ng Diyos na makita sa atin. Napakasimple. Lahat ay kayang gawin ito. Mga kapatid, lahat ay may kakayanang gawin ito. Kaya pananagutan natin sa Panginoon kapag hindi natin yan isinagawa. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Yan, I have so much to say, pero ang ating pong oras ay talaga namang panahon na para tayo magtapos. At ako po'y umaasa, naghahangad na sa tulong at biyaya ng Panginoon, na tayo po ay nagkaroon ng, kumbagay, inspirasyon sa isa't isa. Sa inyong panunood niyan, mga kapatid, una, ang Panginoon. Pangalawa, kayo na mga kapatid ko sa Panginoon Jesucristo, ang nagiging inspirasyon ng ating patuloy na pagsasagawa ng programang ito. At ulitin ko po, saan mang dako kayo ng mundo naroon, pwede nating isagawa ang pagiging liwanag at asinan sa libutan ito. At yun na nga, speaking of
Speaking of, mga kapatid, ng mga practical godliness, muli, sinasabi natin ito para hindi para magmalaki, kundi para magkaroon tayo ng ideya sa isa't isa. Siguro mga 2 weeks from now, mga kapatid, mga 2 weeks from now, ay pasisimulan na po natin. Kung nagagawa ito ng mga politiko, sa ating maliit na kaparaanan, ay gagawin din po natin ito. Mga kapatid, gagawin din po natin ito. So kung may mga konsehal dito ng nagpipiding para maalala pagdating ng eleksyon, tayo magpipiding din tayo dito. At least once a week kung kakayanan ng ating personal na budget. Nagbabudget po ako ng 1,000 per week para sa feeding ng 100 mga bata. Kahit na lugaw, sopas, basta. Sasamahan ng tag-2 pandesal, basta 100 children ang aking target per week na maipiding. Ipapakita natin ito sa madla, hindi para maalala yung pangalan natin sa eleksyon. Hindi para pag nakita itong mga tao, ang maipopromote natin ang Panginoon. Yun po yun, mga kapatid. Ang ipopromote natin, babalik natin ang kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya isama niyo po ang ating panukala na yan. Again, may nag-donate na ng pangkaldero. Mga kapatid, may nag-donate na ng pangkaldero, may nag-donate na ng heavy duty na kalan. Ako na po magpo-provide din ng tangke. Siyempre kasi hindi maluluto nang walang tangke at walang tangke at gas. At yun nga pong lulutuin, of course, dudukutin natin sa ating bulsa. Pero may mga tumawag na sa akin dahil nga po sa project na yan na sila po'y mangungulekta rin doon ng mga bagay-bagay sa kanilang sa lugar na kinaroroonan nila. Mayroong kumausap na sa akin from Japan na magpapadala rin po sila pagdating ng panahon ng mga, ewan ko kung ano ipapadala. Basta, baka hindi lang feeding ang ating maisasagawa, kundi pagdating ng panahon, bukod sa feeding, ay may iba pang mga items na habang nagpipiding ay bibigay din natin. So, kung ano ang ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga, just share our blessing, mga kapatid. Share lang natin ang ating mga blessing sa ating kapwa. Again, hindi para sa ating kapurian. Sandali, saan yan? Sino yan? Dito po sa amin. Dito lang sa amin, sa kalye namin. Daming bata rito Ito po sa may Black J, Milenio, samahang magkakapitbahay ng Milenio, dito po sa Phase 8 North Fairview, Quezon City. Dito ko po isasagawa. Kasama yung nanay ko, siya yung cook, ako yung financier. Ang nanay ko ang cook, ako ang financier, at yung ibang mga gustong tumulong, talagang gagawin po natin ito. Kasi, again, kung ito'y nagagawa ng mga politiko, to be fair naman sa kanila, ginagawa nila ito marahil dahil sa paglilingkod din, pero ang mga politiko, alam na natin, pag gumawa, hindi maialis na. Kaya ginagawa yan dahil gusto ng boto. Tayo, gagawin natin ito. Hindi dahil sa gusto natin ng boto, kundi gagawin natin ito para patuloy na mailapit ang tao sa ating Panginoon. At para patuloy na mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga ginagawa. Kasi anong sabi ng ating Panginoon? Magliwanag ng gayon ang inyong mga ilawan. Pag nakita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa, maluluwalhati. Sino? Hindi tayo. Maluluwalhati ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yun po ang ating mithiin. At yun din ang sinasabi, di ba, ng 1 Corinthians 10:31. Kung kayo'y kumakain o kung kayo'y umiinuman, kung ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa pagluwalhati sa ating Panginoon. At yan po ang isa sa nakikita kong pinakamagandang pinakamagandang pwede nating gawin. Who can tell yung mga batang ating pakakainin ngayon ng lugaw o kung ano man ang mailuluto natin pagdating ng panahon, spiritual food na ang kanilang hanapin. Ayan, di ba? Di balansyado. May spiritual, may physical na pagkain. Kaya mga kapatid, sana po, saan mang dako kayo ng mundo, naroon ay kung may chance tayong isagawa ito, gawin po natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ayan mga kapatid, muli po tayong nagpapasalamat. Tingnan natin ito. Sino kaya ito? Okay. Text yung aking anak. Si Baba. Diyan po kasi. Kaya nga po tayo walang devotional kanina kasi yung ating pangatlong anak, si Dangdang, sinundo natin sa Artacho, Pangasinan. Siyempre, bihira silang magkita-kita rin magkakapatid. Gusto nila ako isama. Sabi ko, alam nyo may program ako, kaya kayo na lang muna. Take out na lang. Take out na lang mga anak, Ayan mga kapatid, shout out time po tayo.
Okay? So, tingnan po natin kung sino mga pinagkaloob ng mga pangalan dito. Ha? So, okay. So, muli maraming salamat mga kapatid. Umabot po tayo kanina ng 128 peak viewers. Ngayon ay nasa 109. Makikiusap nga po pala ulit ako sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel. Paki-subscribe, paki-hit ng notification bell ating YouTube channel Paglapit kay Kristo. At sa hindi pa po nakaka-follow at like ng ating Facebook page Paglapit kay Kristo, please naman po kung hindi naman kalabisan, paki-follow at paki-like naman po at kung magagawang paki-share kung hindi rin po kalabisan sa ating Facebook page Paglapit kay Kristo. Okay, so maraming salamat at titingnan po natin kung ano na ang mga pangyayari sa inyong mga comment dito. At sisikapin ko po na lahat ng comment ay mabasa So hoping na wala po akong lampasan. Okay. So, sino ito? Dito po sa watch party natin ay atin pong titingnan kung sino-sino itong mga nandito. Basta pag banggitin ko na lang mga pangalan. Okay, Christina. So, Christina Aguilar. Maraming salamat po, Christina Garcia Aguilar from San Ildefonso, Bulacan. Maraming salamat po sa inyo. Sister Luluyense ng Team Canada. Maraming salamat sa panunood. Team Baguio, Brother Rodel Magno Amansik at si Mami Julie na kanyang nanay at ang iyong buong pamilya, Brother Rodel Magno Amansik. At Loida Bigkas, maraming salamat, Sister Loida. Remy Derecho, oy Brother Remy, kumusta na po kayo? Alam ko, Team Muntalban ito, Rizal, si Brother Remy Derecho. Sino pa? Ito na, Team Japan. Maririna, Kunbanwa, Brother Richard. Blessed evening po, pati na rin sa mga nanonood. God bless you. Sige po, batiin na natin ang ating Team Japan. Okay, sino-sino po? Unahin na natin sa Chiba para mula taas pababa. Sister She Villasis Ricanya, Sister Girly Otsoka, Ate Lynette Kasuya, Sister Mamay Puruta, Jimenez Sisters. Dyan po yan sa Chiba Sa Tokyo, nako, marami-rami rin po tayo dyan. Okay. Sister Annabel Matsumoto, Christina Tinaymasi, Teresa Toyama, Sister Eme Perez Yamano, ang aking magandang kumari Crisanta de Vera. Kumare, kumusta na? Sister Marites Hermosora, at ang aking Tita Emma, Tito Eli Balisteros dyan sa Tokyo SDA International Church. At sa lahat ng mga kapatiran natin dyan, binabati ko po kayo. Sa Kikugawa, ang mga Sujima na talaga manding todo asikaso sa atin. At ang mga nakano naman sa Korea. At ito ring mga taong ito, sa Nagoya, mawawala ba? Team Nagoya, hindi pa uhuli. Tita Grace Takage, love you Tita Grace. Keep safe ang iyong health. Patuloy nawang patnubayan at ingatan ng Panginoon. At ang Wonder Woman ng ating program, dyan po sa Japan, Sister Susan Wonder Woman Garulakan. At ang mag-asawang Kenneth at Army Villesa. Isang malakasang bagsakan dyan sa inyo. Sa lahat ng ating Team Japan, isang malakas na Konbanwa Tomo Arigato. Ayan. So nakikita ko, sunod natin, Team Australia. Team Australia. Nakikita ko, ang nag-iisa. Sister Delma Velo Rosario. Diyan po sa Brisbane, Queensland, Australia. Isa yan sa kauna-unahan nating Team Australia. Sister Delma Velo Rosario. Sister Delma, maraming salamat Patuloy mong maranasan ang pag-iingat at patnubay ng ating Panginoon. Marami kaming nananalangin para sa iyo. At of course, dumami na ang ating Team Australia. Nandyan si Brother Abe Andales Tugang. Diyos marahay na banggit Abe. Dyan po sa Sydney, Australia. Nandyan din ang Tita Nonata Thompson. Tita Carmen Brown. I love you Tita Carmen and Tita Nonata Thompson Yung health mo po, patuloy niyong alagaan. Sister Gretchen Magbanwa Abiniel. Nandyan din po ang mag-asawang Brother Joel at Marilu Babatid. At of course, mawawala ba sa Team Australia? Nandyan din po ang Ate Joylyn at Kuya Norman Milarpes. Diyan naman po sa Melbourne, Australia. Ate Joylyn, nakikita ko magkatabi kayo ni Sister Delma ngayon sa camera. Ate Joylyn at Kuya Norman Milarpes. At of course, bagong addition na mukhang late ko lang naman napansin pero nanunood din po. Hindi na pinapasabi ang buong pangalan basta Santos Family from Sydney, Australia. Yung Santos Family na yan, nanonood po sila. Alam na nila kung sino sila. Huwag na daw babanggitin ang pangalan. Basta Santos Family from Sydney, Australia. So, sa Team Australia natin, isang mapagpalang pagbati ang aking pinapabot sa inyo. By the way, gabi rin kasi sa inyo, late na nga lang. So, isang late
na magandang gabi sa inyo dyan sa Team Australia natin. Ayan, magkatabi talaga. Ate Joylyn, Sister Delma. Maraming salamat. Okay, Sister Adigo. Ay, Team Pampanga naman ito. Kasama nila Ate Nida Manalang. Diyan sa Natividad, Guagua, Pampanga. Okay? So, Team Cavite, Florentino Bigtas. Kasama ng aking kumaring Gemma Baculod Ambat sa Amadeo. Good evening sa iyo, Brother Florentino Bigtas. Eto naman, Sister Miriam Espina Sornet at ang kanyang asawa ngayon na si Brother Luis na nasa Middle East. So, Team Middle East natin, sila Brother Luis Sornet at sila Sister Judith Palomaria, dyan po sa Jeddah. At ganon din sila Sister Nicasia Navarro, dyan naman po sa Kuwait. Isang magandang mapagpalang pagbati kung anumang oras dyan sa inyo sa Middle East. Ingat po kayo, patuloy niyong maranasan ang pagpapala ng Panginoon. Sister Ning Beltran, sabi, good evening Brother Richard, watching from Bayambang, Pangasinan. Oy, speaking of Team Pangasinan, taga Villasis, Pangasinan naman, ang ating Mama Mira at Papa Gerald Castillo, kasama ng kanilang dalawang anak na si Grant Maverick at si Gerald Jr. Ang sabi ni Sister Ning Beltran, tuloy po natin. God bless po bro. Ikaw ay kanyang instrumento, pamahagi ang kanyang salita. Praise God po, mabalik ang kapurihan sa Panginoon. Ha? Sister Arlie Sarte Moreno, oy, Team Palawan naman ito. Team Palawan, kasama po nila Sister Nim Pasubong, Sir Vicky Bagalihog, mag-asawang anak na ang turing ko, Gwen at Calvin Monteseven, dyan po sa Puerto Princesa, Palawan at sa ibang bahagi pa ng Palawan. Maraming salamat. Sa panguna mo rin Sister Arlene Sarte Moreno. Okay, Binangonan, Montevilla Church, Binangonan sila si Sir Miriam. Okay, Sornet. At sino pa ito? Ricky Moreno, maraming salamat. Tapan po natin si Sir Bambi Perez, maraming salamat po sa inyo. Brother Lidio, nako! Brother Lidio, nako, mga kano natin, dating team, Kalumay, Valenzuela. Nasaan ka na ba ngayon, Brother Lidio? Ha? Ingat po kayo, ha? Patuloy yung pagpalain ng Panginoon. Lorena, maraming salamat sa si Sir Lorena. Lorena ba ito? Lorena. Si Sir MJ Pablo, Team Bulacan. Bahagi ng Team Bulacan natin, Sister MJ Pablo. Justin Roy, Edward Rioben, maraming salamat. At narito ang aking Ate Jean Ramos Trinidad. Sabi niya, Happy Midweek po. Happy Midweek sa iyo, Ate Jean. Diyan po sa Talimundok, Orani, Bataan, hindi Orani, Pampanga. Okay. Sa'yo pakisama sa prayer si Margie Belleza. Nako, recovery. Ano to? Kumari ko to. Asawa ni Paring Force. Si Maring Margie, anong meron? Okay. Sige, ha? Pabati ang aking Nanay Esther. Oo, nag-friend request na nga yata sa akin, Ate Jean, si Nanay Esther Trinidad. Nakikinig po sa... Ay, Nanay Esther! Magandang kung ano man, umaga yata siya dyan sa Amerika o kung anumang oras. Basta Nanay Esther, maraming salamat ha. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sino pa ito? Ang ganda ng damit mo bro. Ito siyempre, bigay sa atin ito. Mamaya yung Team America, babatiin natin. Sir Adigo babatiin natin nagbigay nito. Ganyan po talaga tunay na Kristiyano, sabi ni Sister Luluyense na part ng Team Canada. Okay, ganda na po. Dalawa na kayong bumati sa polo ko. Naisot ko na minsan ito, Ate Jean at Sister Adigo. Ito'y galing sige. Galing ito sa isang atin pong nagmamagandang loob at generous talaga nating kapatid sa Team America. Unahin natin. Brother Dexter Mart Tamayo and Sister Net Tamayo dyan po sa New Hampshire. At eto na, yung sponsor ng ating magagandang polo. Mga long sleeve din yung iba. Ma'am Shinele Dichoso at si Papa Rick Dichoso. Ngayon ha, dyan po basta sa California. Sila po ang nag-share nitong blessing na to sa atin. Ganun din po, batiin ko na sila Brother Bong at Christine Ikban. Sina Tatay Ben at Nanay Lita Bermejo, dyan naman po sa Arkansas. Ang aking ninong Silas at ninang Nanay Medenilla. Of course, mawawala ba? Ang Kuya Bert at Ate Pe. Ayan. Ate Pe, Kuya Bert, alam nyo na kung sino kayo. Sabi nila rin na katulad sila ng Santos family sa Sydney, Australia. Wag na daw apeliduhan, basta Bert Pe. Kaya Ate Pe at Kuya Bert. Diyan po sa California. Of course, sina Brother Mike Mindak, Kuya Prox Hernandez. Maraming salamat po sa inyo dyan, ha? Sa ating Team US of A.
Okay. So, Esther Frasconeri, maraming salamat. Si Sir Bambi Perez, maraming salamat din po sa inyo. Brother Noel Bangardia Susano, Lucy Dungo de Guzman, amen, kailangan po may sa buhay natin. Salamat po. At sabi ni si Sir Arlene Sarte Moreno, amen, glory to God. What a great lesson for us as Christians. Serving others should be our priority. And we are here to benefit humanity and to be a blessing to others. God bless this ministry. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Ano po? So, sino pa ito? Gerald Thomas. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Gerald Thomas. Sister Cristina Garcia Aguilar. Maraming salamat po, Sister Cristina. Teresita Agda. Maraming salamat. Carlo Gregorio. God bless your ministry. God bless you more, kapatid na Carlo Gregorio. Pasali naman po, taga-serve at taga-luto. Nako, si Sir Luco, nandito ka lang. Oh, pero pansamantala, kami lang muna ng nanay. Kung wala si nanay, yung kapatid kong babae, si Sandra. Ha? Yun ang aking ano. Basta, simpleng-simple. Yung kaya lang. Oh. Hindi kong kinapos sa budget, eh di kahit twice a month, at least meron. Pero pag kinaya, 4 na beses sa linggo. Ha? Na wala tayong hinahangad na boto. All for the glory of God. Ha? Yun ang atin pong gagawin. O sino na ko? Nandito yung pangmalakasan, mga kapatid. Luis, Emer Gorospe, maraming salamat. At sabi ni Brother Luis Cargo Sornet ay thank you sa lesson natin, purihin ng Panginoon. Team Rizal, mag-asawang Grace at Richard Tocayo Zamora, maraming salamat po sa inyo. Okay. Basahin ko lang po itong comment ulit ni Sister Maririna. A heart full of love. Tama. Oh, yun. We only need a heart full of love. Kahit hindi tayo masyadong mataas ang pinag-aralan. Hindi tayo masyadong magaling. Wala tayong tinapos. Ang kailangan lang natin ay isang puso na punong-puno ng pagmamahal. Ayan, mga kapatid. Lilibet Teves, maraming salamat. Brother Ariel Espirito. Okay, maraming salamat po. Charlie Domingo, maraming salamat. At batiin ko uli ang aking mga itinuturing na anak, Gwen at Calvin Montesebe, dyan po sa Puerto Princesa, Palawan. Team Negros Oriental, Brother Bryant Malayo, Brother Dondon, Reveal Saison Ragay, best friend ko po yan sa Maitong, at si Sir Ludi Igang, listening while printing modules. Maraming salamat, kapatid na Ma'am Ludi Igang. At sino pa ito? Ayan, magkatabi sila ng Team Bayawan. Diyan po sa Good PM, Brother Richard. God bless. Favorite ko yan na topic before Sanctuary Atonement class namin. Ayan, sige. Maraming salamat. Nelson Galang. Team Paris sa France. Pakikumusta na lang, Brother Nelson Galang, sa lahat ng ating mga kaklase dyan, mga kapatiran natin dyan sa Paris, France. Okay. Robilyn Villaganas, Necesario. Team ito? Team Masbate. Kumusta na po? Kasi nanonood daw po siya sa Masbate. Thank you so much, Ma'am Robilyn o Sister Robilyn ni Cesario. Okay? So, Jobs. Ito part ng Team Canada. Ate Jobs Medina de la Torre, pakisali po sa Friends ang taga Batangas. Level 2 na po ang Taal Volcano. So, sige po. Ayan. Grace Naagmalit. Tita Grace, I love you, ha? Nabati ko na kanina. Batiin ko lang ulit, Nanay Lita at Tatay Ben Bermejo. Diyan po sa Arkansas. Okay? Sabi uli ni Sister Maririna, amen po, mas marami pang naghihirap kaysa sa atin. Dapat makita natin yung kaya dapat ipagpasalamat natin. Ang anumang meron tayo, blessing yun. Big amen for that. Tita Esther, Kuya Chard, the more you give, the more you receive. Kahit na hindi masyadong mag-receive, basta mag-give at may maibibigay, bibigay natin yan, Tita Esther, ha? Basta ang alam ko, it is more blessed to give. Yun ang nasa Bible, It is more blessed to give than to receive. Okay? Acts chapter 20, verse 35. Mas mapalad alin ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Bakit po? Kasi pag ikaw nagbigay, ibig sabihin, ikaw ang mas may blessing kaysa doon sa tumanggap. Diba? Kaya, yan po yun. So, sino pa po? Maraming salamat, Tita Esther, Ana Chosong Gasendo. God bless. God bless. God bless you more. Kumusta kay Brother Rodney, ha? Parang mga kapatid na natin sa laman ito. Okay? Na Brother Rodney. At si Sister Ana. Okay. Ang ganda ng lesson natin, Kuya Charles. Very inspiring. Sarap pa ulit-ulitin pakinggan. Praise God. Tita Esther. Magandang gabi po, Brother Richard. Watching from Puntod Lopez Haina, Misamis Occidental. God bless
God bless more to your program. God bless you more, kapatid na Heidi Akaa Barila. Ano po? At sa Sweden pala nanonood si Tita Esther Oy. Power Ranger, kapatid na Power Ranger, salamat po. At team, ano ito, Sara La Chica, at team alam ko, Sapang Palay. Maraming salamat po. Cherry Bloom, nanonood, ay Team Italy. Saan ba ito sila, Sister Cherry Bloom? Kasi dalawa yun dyan sa atin, Milan, tsaka sa Rome. So kung saan man kayo, basta Sister Cherry Bloom, marami, ay, alam ko, Team Milan ito Sister Cherry Bloom. Okay. So, Ate Lea Magbuo, happy midweek din po. At if God's will, mamaya Ate Lea, Kuya Ben Ami, ha? So, soli ko yung kotse. Soli ko po yung kotse. Basta hintay lang po. Sister Jean Canha, Dan sharing po, happy midweek. Maraming salamat, Sister Jean Canha. Rudy Galiente, Norma Acopio, Navilin Aquino, maraming salamat po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sister Bertudaso Kahoy Marisal Tibor, na hindi lang nanonood kundi nag-share pa ng ating program. Tugang Nasidenyo Jeruel, maraming salamat po. At si Mama Mira at Papa Gerald Castillo, sabi niya, maraming salamat sa prayer para kay Grant Maybrick, magaling na po siya. Ay, purihin ang Panginoon. At sabi ni Sister Lucy Hunyo, I like your very inspiring message, Brother Richard. God bless you more, kapatid. Mabalik lahat ng kapurihan sa Panginoon. Okay? So, at ito nga ang ating idamanalang ng team Natividad Guagua Pampanga. Maraming salamat. At sabi ni Sister Bertudaso Kahoy Marisal Tibor, dulot jud sa bukog imong message, Brother Richard. Ano ba yan? Basta ha, sa mga Bisaya salute you, praise God, you're always in our prayer. Salamat po, Sister Marisal Tibor. May the Lord bless you abundantly in good health always. Okay? Sister MJ Pablo. Yan, maraming salamat sa iyo, Sister MJ, ha? At Sister Rose Marilyn Raga, maraming salamat po. At eto naman, may kaklase na tayong iba sa Israel Pero ito nakikita ko muna ngayon. Sister Edna Sigal, Laila Tub, dyan po sa lugar ng Israel. Maraming salamat po sa Sister Edna Sigal. Kung napapansin nyo po mga kapatid, medyo na-struck po ako. Kasi ayan, meron pong kinakagat-kagat tayo kay medyo, ayan, yung baby ng aking si Dangdang, ito si Talita. Ayan, si Talita. Kinakagat-kagat yung ating, ayan, Talita, ayan, ano ka muna, manahimik ka muna. Okay, so sabi ni Sir Edna Sigal, good evening, Brother Richard and everyone. Salamat sa Diyos sa ministry mo, laging pagpapaalala sa banal na salita ng Diyos. Ano ba itong mga baka? Okay, wala na akong mabasa naman, kundi yung kay Baba. Okay, so sino pa? At Team Singapore natin, Sister Annalie Pitalcorin Manipol. Magandang gabi rin po sa inyo. At Sister Maricel Pascua, dyan sa Singapore. So, Rafael Galaga Granada JFY. Okay. So, sino pa ito? Rebecca Belcusi. Sino pa? Brother Dario Yuson. Sunny Franks. At again, Sister Delma Belo Rosario, thank you so much. Hanggang ngayon, nakikita ko nandyan kayo. At si Rebecca Abela Cusi, maraming salamat din po. Julius De Vera, Austria, maraming salamat, Brother Julius Austria. Virgilio Flores. So, yun po ang mga nandito. At sandali lang. Kasi meron pa rito Meron pa po rito. Ayan. Sino yan? Sunny Frank, sabi niya, tago sa buto ang sabihin ng kapatid natin. Okay. Tago sa buto. Okay. So, purihin ang Panginoon. Sana po magising tayong lahat. Sana all, ha? Na talagang sa kabuhayan natin yun, mga kapatid. Kasi very practical. Yung aking kapatid na si Dave, nandyan. Dave, I love you, kapatid. Kay Hipag Mel, sa aking 3 Rosas na pamangkin sa'yo. Davy Rose, Divine Rose, at Diane Rose. I love you guys. I love you. Okay, sino pa ito? May De Leon Somia, maraming salamat po. Sister Jane Francisco Labiaga, maraming salamat din po sa inyo. At sino? Lexi Naag, magandang gabi rin po sa inyo, kapatid na Lexi Naag. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sino pa to? Okay. Sino pa?
Si Nanay Angelina Bautista Robes, maraming salamat po. Sister Angelina Bautista Robes. Sino pa ito? Sister Brother Alvin Mascariña Celestial Sera, maraming salamat po. At Brother Edwin Rizare, maraming salamat sa iyo. Okay, so, sino pa? Sister Janet Lucas, maraming salamat po, Sister Janet Lucas. Sino pa ito? Okay. Sino pa? Alright. Dali lang po kasi. Okay. Tinitingnan ko po. Yung iba pa, baka may hindi ako nakita. Sister Lilibet. Ayan, Lilibet Tebes. Okay. Lilibet Tebes, maraming salamat sa iyo, kapatid. Sino pa? Si Ate Badet, muhi kami lang billing. Say ko na, nandyan pala. Pa-check up, maging okay. Salamat po, prayer. Okay. Sandali lang po, ha. Faith Magno Plans, maraming salamat. Si Sir Tess Suarez, maraming salamat din po sa inyo. Opo, maraming nanonood dito. Hindi lang sila nagko-comment. God bless po. Maraming salamat, Brother Nelson Galang, ha, sa mga kapatiran natin dyan sa Paris, France. Okay, Crescent Gaberia. Diyos marahay na bang kita bisay mo tugang. Ayan, so far, yan po. So, yung ibang mga prayer request natin ay hindi ko pa na ilista. Basta, as much as possible, ay yung mga nabanggit na yun, ipapanalangin po natin. Ang generic term, maalala natin ay atin pong masasambit. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob. At ngayon po ay patuloy naming tinataas ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa magandang paalala. Napaka-praktikal ng mga bagay na gusto niyong gawin namin para sa aming kapwa. At naway patuloy niyo nga po kaming magamit na ilawan at asinan sanlibutan ito. Ang mga kapatid na may mga karamdaman, inyo pong pagalingin at sa pangangailangan ay patuloy niyo pong sapatan. Panginoon, narito ang mga kahilingan, Ate Badet Milambiling at ang kanyang pagpapacheck up. Anuman ang kanyang concern sa kanyang health, ay naway maging maayos ito sa tulong ng inyong biyaya, Panginoon. Nalalayan mo ang kapatid na ito na patuloy na nagiging matibay dahil sa inyong patnubay. Ang kabila ng mga gabundok na laking problema na kanyang mga naranasan, ay patuloy siyang nagtitiwala, nananatili sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kanyang katapatan at pagtitiwala sa inyo. Panginoon, akin din po yung dinadalain mga kapatiran na apektado, malapit na naman po sa nag-aalborotong taalbolcano. Naway inyo pong patuloy na patnubayan. Ilayo po ang aming mga kababayan na nakatira sa lugar na yun sa anumang kapahamakan. At kung kinakailangan nilang lumipat, naway lumipat sila habang wala pang disgrasyang nangyayari. At Panginoon, marami pang mga kahilingan na maaring di ko na nabanggit, pero nabasa, di ko naalala. Panginoon, kayong higit na nakakaalam, patuloy niyong tugunin ang kanilang mga kahilingan. Tugunin ayon sa iyong kalooban. Hindi po namin kayo inuutusan, kami nakikiusap lang. Pinapanalangin kong patuloy ang sitwasyon ni Sir Frank Savage na patuloy na ginagamit mong daluyan naman ang pagpapala ang Brother Dexter Martamayo. Naway maging maayos po ang kalusugan ni Sir Frank Savage at ito'y magbukas ng kanyang kaisipan upang siya'y makaramdam ng pangangailangan sa inyo. At madala rin po siya sa inyong banal na paanan. Tita Grace Takagi, patuloy na patnubayan sa kanyang patuloy na pagpapagaling. Naway maalis na ng lubusan ang karamdaman minsan niyang kinatakutan. Nawa Panginoon, patuloy niyo bigyan malakas pangatawan Tita Grace Takagi para patuloy niyo siyang magamit sa paglilingkod sa inyo. Nandun po ang Tita Nonata Thompson. Nawa ang mga kapatiran na hindi ko manabanggit saan man dako sila, Panginoon, inyo pong ipuin ang inyong mapagpalang kamay ang bawat isa. Maraming salamat po sa pagdiling sa dalangin pagkat tinihiling po namin ang lahat
alang-alang sa pangalan ng Yesu Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, muli, ako po'y nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At katulad po ng aking nasabi, kung meron na po akong hindi nabanggit na specific na panalangin na inyo pong na-request, inyo pong unawain, babawi po tayo sa susunod. At higit sa lahat, alam ng Panginoon ang ating mga kahilingan, hindi pa man natin binabanggit. Patuloy nating hilingin, mangyari ang kanyang kalooban. O ayan, sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos sa pinaglilingkuran, isang Diyos at tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoong Jesucristo, Brother Richard Thompson, na masayang patuloy na naglilingkod sa inyo. At masaya ko pong sasabihin din na hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay masaya kong gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. At kayo belong dito, mga kapatid. Kaya sana tayo magkaisa na ating paglilingkuran ang Panginoon maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o sa karamdaman, maging sa buhay kung kinakailangang umabot sa kamatayan. Tayo po ay magpapanukalang pare-pareho na tayo maglilingkod, mananatili, magtatapat at patuloy na magtitiwala sa ating Panginoong Heso Kristo. O ayan, si Sir Glory Camper, ngayon ko nakita, o nabanggit na ba kita kanina, Sister Tugang na Faith of Love Rodriguez ng Kabikulan, at Hilawin Fred. Maraming salamat. Ngayon ko lang nakita rin po ang inyong pangalan. Sa mga nandyan na hindi ko nabanggit, sure na hindi ko lang nakita. Kaya wag kong magtatampuan ho. Nawain, babawi po tayo. Alam niyo naman, pag nakita ko, kahit wala kayong comment, talagang binabanggit ko. Bueno, mga kapatid, pansamantala, tayo po'y mag-iwahiwalay. Kung lulubin ng Panginoon, kita-kita po tayo bukas ng umaga, para sa ating devotional topic. Ayan, mga kapatid, hindi tayo mag-iwahiwalay na hindi ko nasasabing, lagi niyo pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po nating tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. O ayan, Brother Argil Pabila, maraming salamat po. Bye-bye po na, mga kapatid. I love you. Luloy ng Panginoon. Muli, kita-kits bukas ng umaga. Bye-bye!